Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At syempre po, mag-aanyaya tayo sa ating pagtatanghal ngayong gabi na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan.
Sabayan po'y napapanood tayo sa ating pong FB Live. At meron tayong chatroom, maaari kayo mag-type ng inyong mga reaksyon, ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pinayuhan po ni Vice President Leni Robredo ang mga opisyal ng pamahalaan na harapin at tugunan. Ito pong findings ng COA. Hindi yung kung ano-ano ang sinasabi ninyo. Yung sinasabi nyo, wala naman kayong mandatong ganun na kumwestiyon Yung COA, yung ginawa ng COA na pag-audit at pagsasapubliko, yun ay nakapaloob sa kanilang mandato. Pero yung sinasabi ninyo na pagkontina sa COA, yun walang mandate yun. Yun ang hindi kasama sa mandate ninyo. Ganon din ang naging payo nitong si Senator Franklin Drilon na dapat ito raw mga opisyal ng DBM at ng Department of Kurakot Health, kunyari, harapin itong investigasyon tungkol po dyan sa questionabling pondo na meron pong irregularidad, tigmak ng irregularidad. Mantakin ninyo, ang DOH ay hindi maipaliwanag kung bakit itong 306.73 million na pondo para sa Disaster Risk Reduction Management hindi nila naipamahagi sa ating pong mga health workers. Sabi naman ito ng ombudsman, ito daw investigasyon sa DOH makapaghihintay hanggang sa ang COA ay makapaglabas ng final audit report. Woo! Tama na nga yan, Martires. Huwag ka nang mag-abala. Dahil alam naman namin sabi nga pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Para ka nakipag-usap sa mga taga-mental hospital talaga rito sa mga kasalukuyang opisyal ng administrasyon ngayon. Daig mo pa nakipag-usap sa baliw sa siraulo. Paano mong imbestigahan ngayon yan? Tulad halimbawa yung ibinulsang kickback sa face mask at face shield. Unang-una, DBM ang direktang bumili nung mga yon. Trabaho nyo ba yun? Hindi ba kalusugan itong pinag-uusapan natin sa pandemic, hindi ba? Sino ba ang ang lead agency dyan? Hindi ba itong DOH? Yung DBM, kahit paano gawin mo, yan ay tagapag-release lang ng pondo. Ba't kayo bumili? May sabwatan, ganon. Saka wag na tayo magpaligoy-ligoy.
lahat itong mga ito, mga kaibigan, ay bakit nila nagawa ito? Papayagan ba yan? Poproteksyonan ba yan kung walang nalalaman ng mga nasa itaas? Paligoy-ligoy pa tayo. Yun din yun eh. Marami tayong pag-uusapan pero mga kaibigan, ngayong araw o bukas 21, ay gugunitain itong ika-38 anibersaryo ng pagpatay kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Bukas August 21, ika-38 na anibersaryo ng pagpatay kay Ninoy Aquino, na ika nga ay talagang dapat nating gunitain ito sapagkat bibihira na ang mga taong tulad niya na talagang inialay ang kanyang kakayahan pati na ang kanyang buhay. Katunayan, hanggang sa huling sandali ng kanyang pagbabalik sa ating bansa ay alam niya ang posibilidad ng pagtatangka sa kanyang buhay at inihanda na niya ang kanyang sarili para doon, alang-alang sa paglaya ng mga mamamayang Pilipino. Na tulad ngayon, ginigipit, hindi lang matawag na martial law, pero mas masahol nga yan kasi wala namang martial law, nagagawa nila yung hindi mga nagawa nung martial law. So mga kaibigan, yung mga katiwalian na yan, pagkayang sinumatotal mo, kwentahin nyo ngayon. Diba lahat ng agency, yun ang tandaan ninyo ngayon. Halimbawa, DOH, ilang bilyon itong kinu-question dito na sinita ng COA. O ano pang agency? Yung Department of Agrarian Reform, meron na rin ngayon. Audit report, At sabit na rin, mga kaibigan. Ano pa bang agency? Ang dami na nating nabanggit, PCOO. Yung mga agency sa ilalim ng PCOO, Channel 4. Paulit-ulit yan, Kaya sabi ko sa inyo, itong iskema ngayon, pare-pareho sila Walang mga approval from the Office of the President. Ibig sabihin, larga. Total malapit na matapos itong terminong ito. Alam nyo naman, ang tadhana, pag nakialam yan, walang makatitiyak dyan. Kung ano mangyayari, kahit paghandaan pa nila ang katakot-takot na pamamaraan ng pandaraya sa eleksyon, pag nakialam ho ang tadhana, baliwala lahat yan. Yung pong mga ginagamit ang kapangyarihan para baluktutin ang mga batas, baliwala lahat yan. Kasi pag binaluktot nila ang batas, katulad halimbawa nitong ombudsman, tinanggal mo yung karapatan ng tao at yung accountability ng mga nasa gobyerno para maging accountable sila sa taong bayan o mapanagot sila sa taong bayan. Inalis yung transparency at yung access to public records katulad ng SALN. Very vital yan, mga kaibigan. Napaka-importante niyan. Katulad nitong ginawa sa pondo ng pagbili po ng face mask at face shield. Pag kinuwenta po yan, mga kaibigan, bilyones ang kickback na lalabas. Kwentahin mo. Kasi bilyon ng pondo, ilang bilyon ng pondo riyan, sa piso na lang, mga kaibigan. Piso na lang nakikitain, hindi lang naman piso Sobra-sobra, mga kaibigan. Ang laki na sana kung hindi masyadong swapang Alam nyo, ngayon lumalabas Yan. Paano mo ngayong kakasuhan ito? Hindi ba kapag lumabas na ganyan, inilabas, sabi ng COA, abay, ano ito? Questionable ito. Di ba? Sipin mo, ang face mask, ganito halaga, 27 pesos, magkano lang ang face mask. Ang katwiran lang nila, at that time daw, nung bilhin yan,
medyo kulang ang supply kaya mahal. Ano? Mga kaibigan, nung bumagsak yung presyo magkano na lang ang face shield? Sobra-sobra ang lagapak ng presyo kasi kumita na Saan binili? Sa China Mga kaibigan sino ba ang nakikipag-ugnayan lagi sa negosyo sa China? Di ba itong mga ito? Ngayon, eto ho yan Ngayong lumabas yung audit report, katulad nung ginawa sa DBM, hindi ba ang immediate doon tinuturo na yung undersecretary na nag-resign, di ba? Kalahin ninyo, mabuti na lang lumabas itong COA report. Alam niyo kung bakit? Bagay, magagawa pa rin nila na maitalaga ito sa pwesto. Kasi nag-resign ito pagkatapos nung anomalya dyan sa Department of Budget. Nag-resign. Pero hindi ho totally resignation yun para lumayas na sa gobyerno at kung may nakamal, ano na siya, tamasahin niya yung kanyang yung pong nasandok, hindi ho ba, na pondo. Ang problema ho, hindi pa yun Nag-apply, isinalang ang pangalan bilang kandidato, na papalit sa mababakanting mataas na pwesto sa Office of the Ombudsman. Pangalawa, mga kaibigan, Deputy Ombudsman. Ano mangyayari? Di abolish nyo na lang yung Ombudsman. Kasi maglalagay kayo dyan ng tao, yung taong ilalagay, yun ang dapat imbestigahan Ito lang si Martires, dapat imbestigahan Bakit? Hindi ba ang laki ng ang nadagdag na kayamanan niya sa kanyang salin nung nakaraang taon? Ang laki po. At nung lumabas yan, abay gumawa na sila ng paraan para hindi na magkaroon o mawala na ng access ang publiko sa salin. Ayon sa Korte Suprema ang pwede lang daw kumuha ng salin kung sino yung nag-file nun salin. Public records yan, accountability yan Mga kaibigan, pananagutan nila na magsumiti sila ng kanilang salin. Hindi ho ba? Bakit yan ipinagbabawal na ngayon? Hindi nila madiretsyong bawal na. Gumawa ng mga pasikot-sikot, di ba? Meron pang pasikot-sikot para hindi masabing ipinagbawal mo yung mandato ng batas. Hindi ba? Yung kanilang mandate. Yun, mandate nyo yun. Pero yung mambuli kayo sa COA, hindi nyo mandate yun. Mga kaibigan, hindi nila mandate yun. Yung ginawa ng COA na paglalabas ng report, mandate nila yun. Kayo wala. Wala kayong mandate na ibuli. Ang inyong mandate, ipaliwanag nyo. Hindi ba? Kasi yan nga ho ang responsibilidad ng mga nasa gobyerno ipaliwanag mo. Wala kang karapatan na pag-initan mo ang sino man na kumu-question sa'yo sapagkat yang mag-usisa sa mga nasa gobyerno, kasama yan sa trabaho ninyo. Sabi pa nga sa mga desisyon ng Korte Suprema, hindi kayo pwedeng maging balat sibuyas. Hindi ba? Itong mga ito, hindi naman balat sibuyas ito Balat elepante ito Mga kaibigan, kahit na ilang araw mong pakuluan, di nalalambot ito Ngayon, alam nyo, ito tumitining na Ano yung tumitining? Una, systematic yung corruption ngayon. Pare-pareho. May pattern Iisang pattern. Madalit sabi, kung ito? Nagagawa nila ito, hindi dahil sila lang ang may gustong gumawa niyan. Merong nagpapakilo sa kanila o merong nasa likod nila. Puproteksyonan ko kayo, di ba? Kaya nga hindi raw matatanggal si Duque, di ba? Ilang beses na yan
Hindi naman ito unang pagkakataon eh. O kaya hindi raw tatanggalin si Duque. Eh siyempre, pag tinanggal mo yung tao na sumusunod lang sa utos ninyo at saka may basbas ninyo, abay baka kumanta yan. Ha? Kumanta ng do-re-mi yan. O ngayon, tumitining isa pa. Ano yun? Itong mga ginawa ng administrasyon ngayon na yung pambubuli. Di ba, pag may binuli yung si Digong nyo para mailihis yung issue, di ba? Lahat ng yan, pinlano yan eh. Nasa isip na nila yan nung mupo sila. Ito gagawin natin. Kasi popular ako eh, di ba? Lahat ng sasabihin ko, kontrobersyal. Akalain ng mga tao, totoo, di ba? Tulad nung ano pinagsasasabi, galit ako sa kurap. Oh, mga kaibigan, pero sa lahat ng galit sa kurap, ito galit sa COA. Kung galit ka sa kurap, dapat suportado mo yung ginagawa ng COA. Dahil unang-una, meron silang independent, malayang mandato sa ilalim ng saligang batas natin na hindi pwedeng pakialaman. Ito mga ito gusto diktahan eh. Ano sabi nila? Yung anyang report ng COA, hindi pa naman final yan eh. So dapat ang gawin ng COA ay maghinay-hinay. Sabi ni Roque, mga kaibigan, hinay-hinay daw. Ano ibig sabihin nun? Aba sila ang nagsasabi kung ano dapat gawin ng COA. Ba hindi kayo magsasabi nun? Kung ano man ang ginagawa nila, yun ay alinsunod sa kanilang mandato, at kung hindi sila gumagawa ng alinsunod sa kanilang mandato, that's the time na pwede niyo silang paalalahanan. Pero pakialaman mo at ituro mo ano gagawin, ba hindi pwede yun totally. Hindi pwede yun. Ano lang yun? Invento nyo lang yun. Kasi wala na kayong masabing pandepensa. Hindi nyo madepensahan yung irregularidad na santambak. At makikita ninyo organisado. Kung ano yung problema dito sa isang agency, hindi walang dokumento, wala lahat, pare-pareho eh. Ano ibig sabihin nun? Mga kaibigan, systematic, organized. Hindi ho ba? Sana kung magkakaiba ng diferensya eh. Hindi. Pare-pareho depekto eh. So, yung mga pambubuli, yung mga pagmumura, panlalait sa mga ibang tao, pati kay Vice President Robredo, lahat ng yan, ginagawa nila yan, na ang iniisip nila ay magtatakip. Cover up yan eh. Smoke screen, kung tawagin. Ano yun? Tinatakban mo yan, yan ang ginagamit mong pantakip para hindi malaman yung ginagawa nila. Ano yung ginagawa nila? Yan! Yung lumabas ngayon sa COA. Mga kaibigan, at mga nakaraan ng taon, paulit-ulit na yan, hindi lang ngayon yan. Pero ngayon, grabe na. Bakit? Nasa huli na sila. Yung gagawin nila dito ngayon, itong taong 2021, lalabas ito, tapos na eleksyon eh. Mga kaibigan eh. So, kung magagawa nilang linlangin ang publiko sa pamamagitan ng eleksyon at dayain ang eleksyon, mga kaibigan, wala silang accountability. Pero kung hindi nila malinin lang at hindi papayag ang taong bayan na maloko, magancho sa eleksyon, mga kaibigan, abay, wala na sila sa gobyerno. Tapos na yung kanilang termino. Yun lang naman ang pupuntahan. Ngayon, yan ang basa natin, mga kaibigan. Lahat ng pambubuli, para yan ang pag-usapan. Halimbawa, ito si ganito eh. Ito si ganon. Walang hiya ito eh. Mumurahin, di ba? Mumurahin kung sino-sino. Bakit? Para doon mapunta usapan, doon magtatalo.
Hindi natin nakikita yung katakot-takot na corruption. Sipin mo, pandemic, itong audit report ngayon ay 2020 na ang ibig sabihin tayo ay nasa ilalim ng pandemya. Mga kaibigan, nagawa nilang lahat ito. Nangyari lahat ito sa panahon ng pandemya. Mga kaibigan, ito ay sobra-sobra ng garapal. Sukdulan na po ito kung tutusin ninyo. Ngayon, sabi nga natin kanina ay ika-38 ng anibersaryo. Ay, 38 na ba? Kasi 1983, 93, 2003, 2013. Di 38 years ng anibersaryo ng kamatayan ni dating Senador Benigno Aquino, na kaya natin gusto ngayong sariwain at iparinig sa inyong muli itong isang bahagi ng kanyang talumpati na sa nakaraan ay ipinarinig natin. Alang-alang ito para sa mga mamamayan na nalimutan na o kaya hindi na nila inabot kung gaano kadakila ang layunin ang simulain na itinaguyod ni dating Senador Benigno Aquino para sa kanyang bansa at sa kanyang mamamayan, at kung gaano niya kamahal ang Pilipinas at ang mamamayan. Kabaliktaran ito ng mga nagsulputang mga namuno dito sa ating bansa. Muli natin ito alang-alang sa kanyang kaarawan bilang pagtanaw at pagkilala sa kanyang sakripisyo. Sipin mo, tagal kinulong ito. May naging kapalit ba yun? Nagkaroon ba siya ng konsuelo? Mga kaibigan, na naibalik ba man lamang ng taong bayan? Kasi nakamatayan Napatay pa siya. Kung sa bagay, sa isang banda, ang nakinabang din doon, mga Pilipino, lalo na kung hindi binaboy ng ibang mga namuno, lalo na ngayon, di ba? Ang simulain ni dating Senador Benigno Aquino Jr. Pero ang mamamayan naging mabait sa kanyang pamilya. Nakita ninyo, naging presidente si Cory, naging presidente si Noynoy. Hindi ba? Bakit? Naging mabait ang tadhana. Yun ang pinaka-konsuelo, kapalit ng buhay na inalay ni Ninoy Aquino para sa mamamayan at sa kanyang bansa. Narito muli ang isang bahagi ng kanyang talumpati. Ganito rin yung COA. Yung COA, bakit ba ngayon mas marami ang kumakampi sa COA at nagagalit laban sa ginagawa ng administrasyon na anong tawag mo dito? Yung paninira, dinedemolition job nila yung COA. Tumitindig ang mga tao. Hindi pumapayag sapagkat alam ng tao na itong COA ay merong mandate at meron silang ginagampanang tungkulin. At yun ay ginagawa nila ngayon sa panahong ito na bibihira ang mga Pilipinong may lakas ng loob na tumindig at kumwestiyon sa kamalian. Pero sa kabila nito, mga kaibigan, ay hindi sila nagpapatinag, hindi sila napatatakot. Dito po sa mga panghaharas ng kasalukuyang administrasyon laban sa COA. Ano ang resulta? Ayan, maraming tao. Ang ika nga ay pumapanig sa kanila at sumisimpatya
sa COA. Kabilang na dyan yung mga personalidad sa ating pamahalaan. Katulad ni Vice President Leni Robredo at ilang pang personality. Bago natin balikan yung mga paksa na yan, narito ho, muli nating iparirinig ang isang bahagi ng talumpati ni dating Senador Benigno Aquino sa Los Angeles noong dekada 80. Ilang 2 taon bago siya bumalik dito sa Pilipinas. At kasunod niyan ay tignan din natin at pakinggan din natin ang ilang sandali ng kanyang buhay bago patayin sa tarmac ng Ninoy ng Manila International Airport. And what will happen when 10,000 boys and girls already dead in the streets of Manila and blood will be flowing in our very streets? I cannot, I said, resist the wailing of mothers who will now blame me that their children have died in the altar of freedom. But these young men were determined. They gave me only a few weeks to try to arrive at a solution with Mr. Marcos. And so, my friends, on August 4, much against my better judgment, I spoke in New York and I told Mr. Marcos, believe me, Mr. President, that if you do not lift your martial law, bombs will be bursting in Manila. Mr. Marcos called me insane. You know what he said? He should not have had his heart operation. He should have had his head operated. He did not listen to me. But I felt it was my duty, and as I said, I promised I will not speak out against the Marcos regime. But national interest now dictates that I must warn Mr. Marcos for the last time. I will walk the last mile to prevent this carnage, but if Mr. Marcos will not listen, so be it. And as you very well know, bombs exploded in the city. August, September, and October, and Mr. Marcos made me the mud bomber. I did not threaten him. I had nothing to do with the bombing. I only told Mr. Marcos and I warned him that the patience of the Filipino people have run out. And that if he does not yield now, then he shall reap the whirlwind. It is in that context that on December 16, Mrs. Marcos called me in the Waldorf Suite Towers. We spoke for 4.5 hours. I told Mrs. Marcos I had no more political ambition, Mrs. Marcos. I told her that I'm through with politics. I told her that I am now a broken man, I said, and maybe this is the last time I'll see you. And she said, why? The last time I saw you, I had a broken heart. You call me now, I have a broken leg. Next time you'll see me, I'll have a broken neck. But I went to see Mrs. Marcos precisely to try to tell her of the imminence and the gravity of the situation. Mrs. Marcos said, are you willing to agree to a moratorium? Well, I said, Mrs. Marcos, who am I to agree to a moratorium? I'm not the mud bomber. And then she said, well, whatever it is, whether you're the mastermind or not, every time you speak in New York, bombs burst in Manila. So why don't you now appeal? I said, yes, Mrs. Marcos, I will appeal. I will appeal to the opposition in the Philippines, but for what? And for how long? Give us 6 months, he said. I said, maybe 90 days is more reasonable. I do not know, I said, whether they will follow me. But I will make my appeal to whoever is bombing in the Philippines to give you the chance. But what will you do? I promise you, she said, if you give us a moratorium, President Marcos will lift martial law. I said, you mean that? She said, yes. And as you very well know, a month after I met her, martial law was lifted. But what kind of lifting? And I told Mrs. Marcos. Mrs. Marcos, I said, if your husband is sincere, nothing is impossible. But if your husband is not sincere, nothing is possible. And believe me, I said, if you are not sincere, then the question is, how many will die? My friends, it is now February 15, and there's 1 month to go. I am not threatening Mr. Marcos. I am only reiterating my word of advice. If they do not increase the freedoms in our country, then I'm afraid that bombs will burst again. On February 1, last Saturday, I received
a most poignant letter from a mother and a wife, and I'd like to read it to you. My dear Senator Aquino, thank you very much for remembering my husband in your negotiations with the government. I have written you a longer letter which will probably reach you in a few days. I am writing you now because I have just received word from my husband that he intends to go on a hunger strike starting Wednesday, February 4, starting with breakfast. The purpose of this is to protest his not being permitted to talk to his lawyers and his immediate relatives, me and my only son. I think he chose February 4 as the date of his hunger strike because he was caught on December 4. And by February 4, he would have been 2 months incommunicado. I understand that a number of other detainees accused of their involvement with the April 6 movement will also go on a sympathy strike, hunger strike, beginning February 4. Please pray for them. Thank you in advance for any help you can give me. Sincerely, Tina Montiel. Mr. Montiel was arrested on December 4. He has been kept incommunicado in the provincial command headquarters in Laguna. No lawyers have been allowed to see him. His wife and 4-year-old son went there, pleaded with the colonel, but they refused to allow him to see them. She went to the Deputy Defense Minister Barbero, and Minister Barbero gave a letter instructing the commander to allow the wife to see this man. Again, they did not allow. The suspicion is they've tortured him beyond recognition. That's why they cannot produce him, because there might be evidence. Today, the New York Times carried a long story on the saga of Rolando Montiel, that in spite of the lifting of martial law, there are still people held incommunicado in our land who are actually refused the very basic humanitarian consideration of seeing their lawyers and their family. What is so bad about seeing your wife and your children? I know exactly what Montiel is passing because I also suffered more than a month, 2 months sometimes, without seeing my wife and my children, and the mental torture is terrific. This man is supposed to be presumed innocent until proven guilty, and therefore is entitled to the very rudiments of basic law. But no, under our martial law regime, he's still being held incommunicado. How many Montiels are there? How many unsung, unnamed Filipinos are still languishing in the jails of our land? In that blighted land of ours, where our founding fathers gave up their lives that we may see the morning sun. How many, my friends? And so while we are here in Los Angeles, savoring the true meaning of freedom, laughing, enjoying, dancing our Valentine's Day, there are still many Filipinos pining away merely to have a chance, one glimpse of their wife and their children. I sent a cable to Mr. Marcos. The military went to one of the hunger strikers. They said, Montiel will already see his family. They stopped their strike. 6 days later, they found out they were fooled, and so they resumed their strike. Some of them are already on the 10th day of the strike. I know what it is to go on hunger strike. On the 10th day, my friend, your stomach will actually be only a handful. I know what it means. The hunger pains that you go on the 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th day. I know the cramps in the stomach. I know when your hands start trembling and you feel cold because the fat in your body is wasting away. Many of our countrymen are in that predicament. I only hope and pray that Mr. Marcos will now heed to the last cable I sent this morning together with Senators Tañada and Manglapos, asking him in the name of God and humanity to stop the hunger strike by merely allowing Montiel to see his wife and children. I am not saying Montiel is innocent or guilty. All we are asking is that he be allowed to see his wife and his child and his lawyer. That's not asking too much. And yet, my friends, today, as we have this freedom rally, there are Filipinos deprived of those basic freedoms. I would like to reiterate, therefore, my stand. After almost 7 years and 7 months in prison, I have lost my appetite in office. I do not have any more the answers to the many solutions to our country. That's why I went to Harvard precisely to try to craft the many answers, the Malay of our society. I know for a fact we cannot go back to the old society where a few enjoy the fat of the land and the many suffered. But today, in spite of martial law, the rich are getting richer and the poor are growing in numbers. That cannot be. The meaning of our struggle is to be able to return the freedom. First, you must return the freedom, so that all segments of our community, whether from the left or from the right, will have the right to speak. And then in that open debate,
in that clash of debate in the marketplace, we will produce the clash between the thesis and the antithesis, and we will have the synthesis for the Filipino people. I do not hold the key to our liberation. I do not know all the solutions to our many problems. All I know is that if the situation continues in the Philippines, then blood will flow. And when blood flows, there will be no victor and there will be no vanquished, because all of us will be the victim of our falling. I am therefore appealing to Mr. Marcos. Mr. Marcos, hear the cry of your people. You have been in office for 16 years. We do not want your blood. We do not want revenge. We do not want to hurt your family. We only ask that freedom be returned. We ask for nothing more, but we will accept for nothing less. We tell Mr. Marcos, you may have your exercise. I have said time and again I'm no longer interested in politics. But if this will speed up the normalization of my country, if I must go back there again and sacrifice myself in a political arena in spite of the fact that I have no money anymore to spend, if that will restore freedom, then I shall go back. And I tell you now, Ayan po mga kaibigan, napakinggan natin. Isang bahagi na naman. Ang sarap pakinggan mga kaibigan, kasi ramdam natin yung yung pagpapakasakit na ni Ninoy Aquino, di ba? Hindi niya man lang binabanggit, selfless Hindi man lang niya binabanggit ang kanyang sarili kung hindi yun ang pinamumukha niya mga kaibigan ang kanyang sinasabi para sa kapakanan ng ating bansa maiwasan ang pagdanak ng dugo. Kaya siya uuwi, gusto niyang umuwi dito sapagkat alam niya na ang nangyayari dito, may mga rally na, meron ng mga pagsabog na nangyayari sapagkat meron na siyang nakausap na mga Pilipinong nagpunta sa kanya. Sinasabi, ito yung matagal na naming hinihintay, pangunahan mo kami. Kasi alam nyo naman, kailangan talaga may leader. Mga kaibigan, hindi niya matalikuran, di ba? Kaya nagpumilit siya na makabalik dito sa Pilipinas. At pumayag siya sa mga kasunduan na labag sa pansarili niyang kapakanan. Kung hindi ang iniisip niya ay kapakanan ng ating bansa at ng mamamayan sa kanyang pag-uwi. Pinilit niyang lunukin. Sabi niya, wala na akong appetite dyan sa politika Ang gusto ko na lamang mapagkaisa natin ng mga mamamayan. Naging bahagi yan, mahaba yan Yung speech ni Ninoy na yan. Pero sabi niya dun sa bandang una? I will walk the last mile to prevent this carnage. Talagang hanggang sa kahuli-hulihan, mga kaibigan, ay gagawin niya ang kanyang magagawa. Bilang na kanyang maiaambag para mapigilan ang pagdanak ng dugo dito sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni dating Presidente Marcos. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tayo po ay magpapatuloy mga kaibigan. At nakita ninyo, nung may kwento ko lang ang ilang mga naramdaman natin nung patayin si Ninoy. Sabi ko nga sa inyo, Marcos ako nun Pero nung pinatay si Ninoy, mga kaibigan, nanginig ang buong katawan ko. Nanginig ang aking laman. At napaiyak tayo. Sa nangyari kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Siyempre, Marcos tayo nun dahil yun lang ang naririnig natin sa ating pagtanda, sa ating paglaki. Bata pa tayo nun kasalukuyan nun
lagi tayong nasa Japan dahil tayo'y musician. Nung mangyari yun. Pero nandito ako, that time, nasa Pilipinas tayo. Nanginigan lamang ko eh. Mga kaibigan eh. Ang tagal na hindi nawala. At habang nakahimlay ang bangkay ni Senador Benigno Aquino Jr., nagpunta ako doon sa Santo Domingo Church. Madaling araw para konti na lang ang pila kasi hindi natatapos ang pila, mga kaibigan, hanggang sa mailibing siya. Nakita naman ninyo ang naging dagat ng tao, ang lansangan sa dami ng nakipaglibing at naghatid kay dating Senador Ninoy Aquino sa kanyang huling hantungan, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, kahit ikaw makamarkos ka nun, magagalit ka sa nangyari kay Ninoy Aquino. Sipin mo, yung tao, ang tagal ninyong kinulong. Tinanggalan ninyo ng kalayaan yung tao. At halos nga, ang dami ang akala ni Ninoy, nalimot na siya ng tao. Hindi lang niya alam na kinikimkim ng tao yung sama ng loob. Hindi ho ba? Sa galit kay Ninoy. Yun ang mahirap eh. Ang tao tahimik, mas nakakatakot yan. Kasi baka biglang sumabog yan pag ang tao tahimik. Kaya nung magkaroon ng pagkakataon, ang taong bayan, after na manawagan si Cardinal Sin, mga kaibigan, ay lumabas ang tao. At ang tao'y naubos na ang takot. Nawala na yung takot sa tao. Lumabas na ang lahat ng tao, mga kaibigan. Hindi ho ba? Alin, kung yung sila in really lang? Hindi. Nagkataon, ginamit sila ng tadhana. Ipinahamak sila ng tadhana. At para naman magbigay ng pagkakataon na matapos na yung pong yung pagpapahirap sa taong bayan, mga kaibigan. Sabi nga ni Mayor Lim noon, isipin mo niya, di ba isa si Mayor Lim doon, nagkaroon ng papel na mahalaga si Mayor Lim sa EDSA Revolution. Siya ang hepe noon ng Northern Police District na may sakop sa buong Quezon City, mga kaibigan. At yung Kamanaba area, sakop ni Mayor Lim yan. Wala pang Central Police District nung araw. Northern Police District pa yan. Nung nalaman ni Mayor Lim na nawagan na si Cardinal Sin at ang tao'y naglalabasan na, tinatawagan siya ng Malacanang pero hindi na siya nakipag-usap. Tinaguan na niya ang Malacanang. Ang order sa kanya ay i-disperse yung tao doon sa may gilid ng Camp Aguinaldo na hindi sinunod ni Mayor Lim. Kaya siya nagtago. Pumanig si Mayor Lim sa taong bayan, mga kaibigan. Pinutol na niya ang komunikasyon pagkatapos ng tawag sa kanya na inuutusan siyang i-disperse yung mga tao ay hindi niya Ito'y umpisa pa lang ito. Hindi pa gaanong marami ang tao noon. Kasalukuyan pa lang pumupunta ang mga tao sa EDSA, mga kaibigan, pagkatapos manawagan ni Cardinal Sin. Ngayon ay inahanap siya, hindi na siya nakita. Nagtatago si Mayor Lim sa kanyang opisina. Ayaw na niyang mag-entertain ng anumang order o tawag ng mula sa kwan. Sabi niya, ang kwento niya, isipin mo naman, ang daming tinitiis ng mga tao, nagtitiis sa kahirapan, tapos ganyan ang ginawa nila kay Ninoy. Hindi ba? Sabi ko sa inyo, kahit na ikaw ay kasama sa administrasyon ni Marcos, siyempre, bahagi sila ng administrasyon ni Marcos dahil pulis siya, mga kaibigan nasaktan din sila. Kaya nung nag-defect na lahat sa panig nitong mga
nagkudeta. Kasi hindi naman talagang EDSA revolution yan, uulit ko sa inyo eh. Masama ang plano nung umpisa eh. Agawin ang kapangyarihan kay Marcos nitong grupo ni Juan Ponce Enrile tsaka ng RAM, mga kaibigan. Nabisto yung isang security, yung si Morales, yung sumabit sa PhilHealth, di ba? Yan yung hinuli. Dinampot yan kasi RAM yan eh. Mababa pa lang ang ranggo niyan. Tinanong ko nga sinariwa ko, ito baka ako yung supposed to be nasa schooling, pagkatapos nandyan sa Malacanang, nakita may baril sa bewang. Nakasibilyan pero may mga close in ito security ng pamilya Marcos. In-interrogate siya. Kasi wala siya dapat dun sa Malacanang dahil ang alam nasa schooling siya. Nung damputin siya at imbestigahan siya kumanta siya. Itinuro si Enrile. Wala mga kaibigan Ito naman si Enrile, kinaumagahan, kinabukasan, nandun sa Atrium building. Yan yung katabi ng Manila Peninsula. Yung building na yun ay pag-aari ni dating Makati Mayor Nemesio Yabut. Doon nagkakapi na si Enrile, hindi na ron sa Intercon. Kasi ang balak nila Duroy Valencia at ni Yabut ay ilipat na yung kapihan ng 365 doon sa Atrium. Ngayon, nandun habang nagkakapi doon si Enrile, may nakapagbigay ng impormasyon na dadamputin siya. Kaya ang ginawa ni Enrile, nagmadaling umuwi, nagbihis lang, at dumiretso na sa Camp Aguinaldo. Kaya natin kinukwento. Nung nandoon na sila, kasalukuyang hindi pa umaalis dito yung mga foreign journalist. Pagkatapos na ng snap election, nandito pa sila. Pinatawag at pumunta na ron sa Camp Aguinaldo. Nagkulong na si Enrile doon. Nag-hold doon sa Camp Aguinaldo sa kanyang opisina. At sinabi niya na huwag nyo kaming iiwan, mamamatay na kami. Nag-uumpisa pa lang mamamatay na sinasabi. Ngayon ang nangyari, walang taong lumalabas. Tahimik na tahimik. Ang bansa nun, tahimik na nakikinig ng radyo sa mga nangyayari. Mga kaibigan. Pagkatapos, ay walang taong lumalabas. Wala May utos pa nga nun Ito si General Balbanero, naging kaibigan namin yan Siya ang commanding general ng ng military police. Ano yung military police? Yan yung nagbabantay sa mga kampo, yung may mga puti dito sa braso, di ba? MP nakalagay, military police. Sila yung mga gwardiya sa kampo. Di ba ito na hot water si General Pete Balbanero dahil ang instruction niya sa mga security ng perimeter, walang papasok at walang lalabas. Kaya nung pagkatapos ng EDSA Revolution, hindi siya nabigyan ng pwesto. Nag-neutral, parang talangka rin. Yung mga ginagawa ngayon, hindi mo malaman kung talangka na walang tapis, kung babae o lalaki. Pero magpapaalam muna tayo sa ating mga taga-subaybay sa ating himpilan sapagkat tayo po ay napapakinggan lamang alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Pero tayo po'y magbabalik sa ating pong FB Live pagkatapos lamang ng ilang saglit. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire.
Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.